Tapos nung ano na po, nung January 1 ng gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung isa po siya doon na isa po siya doon na isa po yun, siya po yung patay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan ng gano'n. Hanggang pumunta na po kami doon sa bangka niya na kinonfirm ng kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan na mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bibing-bibi po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya, yung nangyari po sa kanya to, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko, sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga Kabataan Party List. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi namin pinalakihan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. Hatid sundo yan ng tita niya. Na mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit inyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyo may sugat ang paa niya. Ginanyan nyo. Inakyat nyo sa bundok, tapos iniwan nyo. Tapos ngayon kayo pa may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinuhan nyo ng pangarap. Kami yung ninakawan nyo. Bakit po kayo ganon? Ano po, yung tita niya, dahil yan ang lagi niyang kasama, napakasakit po sa kanila yon. Pero po, lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganan ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang iyan ng party list, Kabataan Party List na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo pa sa picture. Langhiya ka. Pasensya na po.
O nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po sa amin sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe, kay Jerlyn. Kwento naman po ng isang magulang na ang kabataan o yung anak nila ay missing pa rin. So makikita natin yung mga iba't ibang epekto at resulta ng mga ginagawang panlilinlang ng mga organisasyong nabanggit tulad ng Kabataan Party List at Anak Bayan. So para naman magbigay ng konteksto kung ano yung kalagayan, tunay na kalagayan doon sa Mindoro at Pabulaanan, yung mga fake news at misinformation, disinformation na ipinapalaganap ng mga makakaliwang grupo, bago po pala tayo tumalon sa kalagayan ng Mindoro, tinatawagan ko po si Ginang Luisa Espina para naman po magbigay ng pahayag mula sa Hands Off Our Children movement at ipakilala kung ano nga ho ba ang layunin ng Hands Off Our Children sa panawagan natin para sa hustisya at katotohanan sa mga naging biktima, kabataang naging biktima ng recruitment ng CPP, NPA, NDF. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Luisa Espina ng Hands Off Our Children movement ay nakikiisa po sa mga dalamhati na itong mga magulang dahil pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ng anak namin para isali sa organisasyon, galitin ang puso sa gobyerno. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally. Sila yung pinapauna sa mga rally. Hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So, karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga Hands Off Our Children movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersyon. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersyon. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 2. Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. At halos 8 taon akong naghagilap. Ganito din ang nangyari sa akin, umiiyak, nangihina, hindi makapasok sa trabaho, iniisip yung mga anak. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tiniterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin ang armadong pakikibaka. At ang sakit na ito, yung anak namin ayaw nang umuwi sa amin dahil naluto na ang utak niya sa pang-terror grooming ng mga organisasyon na to. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am, nasawi. Ang anak ni Ma'am, missing pa rin. At marami pa rin sa Hands Off Our Children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima, kabataan, pamilya, na patuloy, paulit-ulit na lang na binibiktima. Paulit-ulit nandiyan sila. Paano nating tigilan to? Gusto na namin itong tigilan. Gusto namin mapasaya yung terror grooming bills na yan para ito'y protekta sa aming mga pamilya. Protekta din ito sa mga kabataan. Antal kasi kotse, Yeah. yung nahuli na nagkukubli sa hukay na 500 meters away lang sa Encuentro na may namatay na estudyante from Pamantasan ng lungsod ng Maynila, ay nag-visitation and immersion pala dyan sa jail. I-verify natin. So tama ka, she came from the US, na-recruit ng CPP, NPA, NDF Front Organization, Anak Bayan, at Kabataan Organization sa Maryland, sa DMV area. Yan ay DC, Washington, Maryland, Baltimore area. Graduate ito ng psychology. Na-recruit ng CPP Front Organization hanggang naging Kabataan Makabayan, naging underground, dineploy for immersion 6 months sa Pilipinas or 1 year.
At parang kagaya nung panahon, ma'am, naalala mo si Miles Rojas, na hindi din daw NPA nahuli doon sa Tarlac na inkwentro at pinalabas na ang masama pa ang Army. Ito rin si Chantal ay dumaan dito sa sinasabi mong immersion program na ini-sponsor pa ni Warden Sabiniano at ng BGMP sa Camp Bikutan. At walang ginagawa ang otoridad ng gobyerno, ang mga kabataang ito, even pati ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kaya sila napunta bilang NPA sa Mindoro. So imagine isang PhilAm na bata na nandun sa Amerika, ni-recruit, pinadala dito, at buti na buhay pa siya sa enkwentro sa Mindoro, and yet palalabasin nila ng Kabataan Party at ng Anak Bayan at ng Gabriela at ng ang ACT Teachers Makabayan Party na group ng CPP, NPA, NDF na immersion researcher ito sa hanay ng mga katutubong mga mangyan sa Mindoro. Yan ang kwento nila, Ma'am Lorraine. Pero ma'am, before natin puntahan yun, baka may gusto kang idagdag muna dito sa kay Colonel Odimungal, then we proceed to that. Teka muna, may dadagdag ako doon, yung sa Abra de Ilog. Nalulungkot ako kasi nakarating ako dyan dahil sa NTF-ELCAC. Ilang beses ako pumunta dyan kasi meron dyang barangay development program. Tama. So ilang eskwela yung pinuntahan namin, health centers na inayos at nabuo siya, no? At talaga my experience there was so moving talaga na nagpapasalamat yung mga katutubo na meron na silang eskwela. In other words, no, during PRR this time, it was getting better, no? Talagang bumubuti at talagang, and then now we're hearing this again. We're hearing this again, di ba? Kasi, and then another aspect pa, no, during PRR this time, pumunta ako sa Amerika, pumunta ang ELCAC sa Amerika, kausap namin ang mga kongresista, yung US Congress, US Senate, to tell them, no, to divulge, no, na bigyan sila ng information na dito sa Amerika ngayon, nandiyan na ang Bayan Muna, Gabriela International, LFS, lahat nandito na mga teroristang organisasyon yan na nire-recruit yung mga anak ninyo. So now we see it. And all that stopped during PRR this time. But because we have a president who's a traitor to his own country, na kinaibigan ng CPP para lang makapagtagal sa poder, 'di ba? Para meron siyang attack dogs sa mga Duterte. Ayan, meron na namang mga batang namamatay, 'di ba? So at the end of the day, no? At the end of the day, it's really the responsibility of Bongbong Marcos, this president who is a traitor na nakipagkuntsabahan sa CPP at masyadong duwag. Hindi man lang niya masabi yung pangalan na CPP, NPA, NDF. He's not fit to be president. Talagang talagang grabe na. Di ba, Eric, bigla na lang tayo na lang biglang kami ang kalaban. Ganon. Grabe yun. Tama, ma'am. And speaking about, balikan namin yan ni Ma'am Lorraine, kasi may question eh. From 3 days ago, ma'am, na ang panawagan ng karapatan na piyansador ng NPA at NUPL. At PhilAm ito, ibig sabihin, isa sa kanyang nanay o tatay niya ay Pilipino na doon na nag-migrate. Kaya sa picture kanina na inilabas ko at video ng 203rd Brigade, Ma'am Lorraine, si Chantal hindi makapagsalita ng direktang Tagalog, kaya ini-English siya ng sundalo. Nanginginig pa siya, pero buhay. Pinapakain siya, recovered siya at doon siya nakita sa hukay na parang ginawang foxhole nang magkaroon ng labanan at katabi niya lang doon ang namatay din na si Jerilyn Rose Doidora ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ma'am, how do you react to this? Na itinatanggi pa rin ng CPP, NPA, NDF na may international terrorist networking operation sila. At ito na nga, sinasabi nila, exposure lang ito, researcher lang ito, human rights research worker ito, Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, hindi natin pinapansin kung ano sinasabi ng mga yan kasi mga sinasabi manigas sila, 'di ba? Kausapin nila, magsalita sila sa isa't isa nila. Pero if this were if I were in government still, no, what we would have done and what we did before if something like this happened is that we would have sat down with the Department of Foreign Affairs and we would also go to the US or speak to our counterparts there about all of this that's going on para ma-cut off ang funding nila kasi yan yung ginawa namin, no? At tinan mo naman siya. Syempre sa communication, tinan mo naman itsura, di ba? Nakita niyo ba yung tiyan ni Franz Castro? Tinan mo ito, ang papayat-payat na nakakaawa ng mukhang gutom na gutom. Pero yan sila Reneco, sila Tonchitinho, o di ba? Ang lilinis ng itsura. Eric, may meron akong tatanungin pala sa'yo. Sige, ma'am. Kasi lumabas ito doon sa court case, no, na nasa constitution ba talaga ng CPP na kahit yung pagsalita ng mga operatiba kailangan malumanay, kailangan very respectable. Kasi kailangan palaman natin sa mga kababayan natin ang CPP, NPA, paano sila nanloloko. At saka number 2, Eric, paano ba naloko itong batang ito? No? Pwede bang ipakita ito? Opo, ma'am, nandyan yan sa saligang batas sa preamble ng AF ng CPP, Communist Party of the Philippines, na maging magalang sa pananalita at mahalin palagi ang interes ng masa. Yun ang ipinapatimo sa amin, ma'am. Pag sinabing masa, mga magsasaka, manggagawang bukid,
mga mangingisda, mga katutubo, yung ordinaryong mamamayan. Yes. At nandiyan din po yan, ma'am, hindi lang sa saligang batas, kundi sa tinatawag na 3-8. Yung 3-8 po, 3 rules and 8 points of attention. 3 discipline and 8 points of attention. Parang yan ang articles of war ng AFP. Kung ang AFP ay may articles of war, ang NPA ay may 3-8. 3 discipline and 8 points of attention. Nandyan yan, ma'am, ang isa sa provision dyan na dapat i-memorize mo sa NPA, maging magalang sa pananalita, rumispeto sa mga bata at mga matatanda, at huwag magsamantala ng kababaihan. Pero yan ay isang kabalintunaan. Sapagkat ang daming na-rape na kabataan kababaihan ng mga NPA commanders o kapwa NPA na pinabayaan at pinagtatakpan lang, kagaya ng pang-rape ng kabataan sa Kabataan Party at Anak Bayan, na isiniwalat nga mismo, no? Isinulat yan sa Inquirer, isinulat yan sa Rappler, at pinagtatakpan lang ng grupo nila Raul Manuel, ng Gabriela, tahimik sila. Pero sa tanong ni Ma'am Eric, si Renato Reyes pa, yung sexual opportunism niya. Si Renato Reyes, si Babalu, no? Kaya nga siya, ma'am, nawala, di ba? Parang 6 months yata ang kanyang suspension. Kaya siya nawala ng mga 6 na buwan. Ganon din yung namayapa na si George San Mateo. Naalala mo ng piston na itinapon nila sa Baguio? Namatay na lang, hindi na siya nakabalik sa piston. Pero pinagtatakpan lang nila. Hindi nila sinasabi ang sexual abuse and sexual opportunism and rape. So, yung mga sinasabi namin ni Ma'am Lorraine sa tinatalakay namin dito, they are only as good as in paper. But in practice, hindi po yan nasusunod. At ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, ito na, ang pagkaka-recruit kay Chantal Asinochi, no, na galing sa Amerika, pinababayaan din po ito kasi ng US government dahil hindi na nagpursigi ang diplomatic mission and foreign mission ng Pilipinas sa Amerika para kausapin ang US State Department, kausapin ang FBI, at paliwanagan po ang mga American authorities na pati sa schools and universities sa paligid po ng Amerika, lalo na po sa New York, sa California, San Francisco, Baltimore, Washington area. Nandyan po ang mga Oregon, pati Canada, nagre-recruit po ang CPP, NPA, NDF. In-export po nila ang organization nila dito sa Pilipinas. Ginawa lang nila ng international or USA na nakadugtong like Anak Bayan, USA. Kabataan USA, Gabriela USA, o kaya Gabriela International, Migrante International. So these are front organizations na nagre-recruit, at ito nga ang patotoo dahil pangatlong kaso na po ito na nahuli, o pang-apat. Ang una si Melissa Reyes sa Tarlac, pinalabas sila na independent journalist. Pero NPA talaga siya, ma'am, at na-recruit at nakuha siya doon sa labanan sa Tarlac, no? Nahuli siya. Number 2, itong namatay, ma'am, or naparil sa Baguio. Naalala mo, Ma'am Lorraine, na nakaparalyze siya, na tamaan siya sa engkwentro sa Cordillera, lalaki, si Brown Lee, parang Brown Lee ang pangalan niya. Ang pangatlo, yes, correct. Anak Bayan din yon. Ang pangtatlo na Bulgar, yung binulgar ni General Parladi na namatay sa COVID sa Mindoro, na mga Anak Bayan USA. Pang-apat ito si Chantal Asinochi, Ma'am Lorraine. So you are vindicated. Napatunayan po nila, Ma'am Lorraine, na totoo ang truth caravan at may purpose talaga sa US at sa Europe, Ma'am Lorraine. Kasi we're wrapping up na, Eric, di ba? So gusto ko lang kaya natin pinag-uusapan ito kasi yan yung nature ng kinampihan ni Bongbong Marcos. Kung kaya binuksan niya talaga ang impyerno sa Pilipinas. Yung the gates of hell talaga, he opened it to the Philippines. Kasi biro mo, inupo niya at ginawa niya makapangyarihan ang mga terorista. Tapos binigyan pa ng napakaraming funding, di ba? So Eric, we have to wrap up already pala. Yeah, ma'am. I think nakaisang oras din tayo, Ma'am Lorraine, and I think we're waiting for some updates. Thank you, Ma'am Lorraine. No? Ang final naming salita lamang dito, hopeless na po itong si Marcos, kaya kapit pati sa demonyo at mga terorista. And we will not allow that. At ito ngayon ang panawagan na release Chantal Asinochi ay pagpapakita ko na inamin nila na capture dito sa labanan. NPA talaga ito. At pangalawa, nabulgar natin na tuloy-tuloy palang pagre-recruit pati sa international. At ang pangatlo, mga kababayan, para makalusot sila dito, sasabihin nila, walang pangyayaring ganito kung may pistok sana. Huwag nating patulan yon, huwag nating payagan na palusutin ni Ginoong Marcos ito. At bantayan po natin, sapagkat nililito ni Marcos ang taong bayan, may issue ngayon tungkol kay Colonel Odi Monggao, maghahanap na naman siya ng diversion.